Yes, sir. Magandang hapon, sir, at magandang hapon din po sa inyong suking taga-subaybay, sir. Okay. Ma'am, maraming salamat no, sa paglaan ng oras at sa pagpaunlak sa ngayon dito sa Bombo Radio Kalibo, ma'am. No? Kukuha kami, ma'am, ng ilang information, especially preparations natin sa paparating na or sa gaganapin na ASEAN Summit dito po sa atin sa isla ng Boracay. Yes, sir. Sa muli, sir, no, ang Isla ng Boracay ay mag-host po ng ASEAN meeting. Ito nga po yung unang schedule sa taon na po ito is February 28 to Mm. March 8 po. And isa po sa mga preparation natin, aside po doon sa mga deployment, security deployment natin and mga inter-agency meetings na ginanap na po is meron pong ipapatupad na suspension o permit to carry firearms outside residence po. Okay. Ito po ay ipapatupad sa mga meetings po, during sa mga meetings po na gaganapin sa Isla ng Boracay po. Okay. So, ilan po yung mga naka-set natin at nakahanda po ng mga personnel na ipapakalat dito, ma'am, during sa gaganaping meeting na ito? Last time kasi, sir, no, nung isang taon meron tayong hindi bababa sa ah, 1,000 po yung mga nailatag natin na personnel. Opo. Sa ngayon po, is almost ganun din po kadami siya. Depende lang po sa kung magkakaroon uli ng karagdagang pangangailangan po ng Mm. mga personnel natin. Pero just the same po, ipapatupad po natin ang Major Event Security Framework na hindi lang po ang PNP or ang Police Regional Office 6 at ang Aklan Police Provincial Office ang involved, kundi kasama po natin yung mga other agencies and also the emergency response team din po natin. Okay. Ilang araw po natin, ma'am, ipapatupad itong suspension of a permit to carry firearms outside the residence? Same din po ba sa duration kung kailan gaganapin itong meeting? Sa unang meeting kasi natin, sir, is ay papatupad ito 12:01 ng February 28 hanggang Okay. March 8 po. So, Mm. ang gagawin po kasi is days before ang meeting natin, actual na meeting, and ganun din po after ng meeting is dun po ang coverage ng ating PTC po, suspension ng PTC po. Okay. Aside sa ating mga personnel, ma'am, no, ng Philippine National Police, ano pa po ang other force multipliers natin na kasama sa deployment para po sa seguridad ng ating mga bisita? May kasama din po tayong Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau Mm. of Fire, and then aside po sa mga emergency response team po natin na mga MDRRMO po, NDOH na kami po yung sama-sama pong sama-samang magsisecure ng Okay. ating isla ng Boracay, kasama din po ang Coast Guard and Maritime po natin. Okay. So, bali, ano po, ma'am, yung magiging, ano nito, bali, parang status natin, especially sa deployment. Every, ano po, mga pantalan sa gagamiting area, talagang de-deployan natin ng mga personnel? Yes po, sir. Sa ano po natin, sir, no, sa latag po kasi ng deployment natin sa Isla ng Mm. Boracay, meron na po yung respective, especially sa mga ports po natin. Okay. However, because of this major event po na gaganapin is magdadagdag po tayo ng mga personnel po natin kasama yung mga partner agencies natin Mm. na may deploy po sa mga strategic areas po natin kasama yung ports, venues, and even yung mga main roads po ng Isla ng Boracay, sir. Okay. Ano po yung magiging ano nito, ma'am? Parang gagawin natin yung sistema to determine if an individual is meron pong dalang armas. Una-una, sir, no, may mga checkpoints po tayong Okay. gagawin. And doon din po sa mismong pagpasok pa lang ng isla, may sa ports po natin, may mga inspection na nagaganapin po. Okay. So, and aside po doon, yung mga gagawin natin na mga intelligence monitoring, intensified intelligence monitoring na hindi lang po kami sa PNP yung gagawa nito, kasama din po yung mga partner agencies natin na para matukoy talaga natin, sir, at ma-ensure na maipapatupad ng maayos itong suspension of PTC4, sir. Mm. Ano po yung magiging violasyon ng isang individual, ma'am, if ever siya ay nag-violate sa ating patakaran?
violation po, sir, ng PTC 4 po natin is under po siya sa Republic Act 10591 natin Okay. or yung Comprehensive Firearms and Ammunition na Republic Act po natin na batas, sir. Ito po yung ipapatupad natin, sir. Okay. So same din po yung gagawin nating sistema sa mga susunod pang buwan ito, ma'am. I think until ano po ito, no? November? Yes, sir. Halos buong taon po sa itong 2026, meron po tayong schedule na 4 na meetings po na gaganapin sa Isla ng Boracay. Just the same, ganun pa rin po. Ito po ipapatupad natin sa mga nasabi o nabanggit na una na natin nabanggit na mga scheduled meetings natin, sir. Okay. Noong 31st ASEAN Summit na naginanap noong last year, ma'am, 2025, kamusta naman po ang naging assessment natin na dito? Okay naman po ba yung naging implementasyon? Yes, sir. Kinatutuwa natin, sir. Kinakagalak natin to, sir, no, na may balita na naging generally successful yung implementation po ng security plan natin sa nasabing meeting, sir. Kaya nga po sa susunod na to na meeting is i-replicate lang natin siya. May mga i-enhance lang po tayo, pero ganun pa rin po. Major event security framework pa rin po ang ipapatupad natin, sir. Okay. May mga kasama tayo sa regional office nito, ma'am? Yes, sir. Meron, sir. Meron tayong aside po sa mga personnel na ide-deploy, meron under the supervision pa rin po tayo ng ating regional office sa pamumuno po ng regional director natin na si Police Brigadier General Josefino Diligan, sir. So siya pa rin yung overall na mag-look out doon sa ating security deployment, sir, sa Isla ng Boracay. Okay, sige. So siguro, ma'am, lastly, mensahe na lang po natin especially sa mga publiko, sa mga mamamayan natin dyan sa Isla ng Boracay, sa mga darating na araw na ito, linyada po dito sa pag-conduct nitong, I think, 32nd ASEAN Summit. Yes, sir. Sa muli po, sir, no, ang Aklan Police Provincial Office sa pamumuno po ng ating Provincial Director na si Police Colonel Arnel Enrico Ramos, tayo po ay humihingi ng kooperasyon sa ating mga mamamayan, turista at sa mga bibisita po sa Isla ng Boracay at meron nga po tayong ipapatupad na suspension po ng permit to carry firearms outside residence po. So ito po ay during meeting lang po para masigurado natin na mapanatili natin ang kapayapaan at seguridad during this time na meron tayong mataas na antas ng seguridad na kailangan ipapatupad, sir, sa Isla ng Boracay. Okay, sige.